Ang, pag-usapan natin ngayon ay etong si Sara Diskaya. Yan, mga DDS, hello po sa inyong lahat. Kumusta ka po kayo diyan? So, eto nga si, Sara Diskaya ay magpapasko sa kulungan. Yes, yan ang pinakahihintay natin, 'di ba, guys? So, play natin 'to at, si Sara Diskaya nga, guys, ay, grabe bitter talaga. Nag-dirty finger po siya, kagabi ko lang 'to nakitang balita na 'to, nag-dirty finger talagang, galit na galit, galit na galit gusto manakit. Gusto manakit si Sara Diskaya gusto gumanti, dahil nakakulong na siya. Umpisa na ng kanyang, pagbabayad, so play na natin 'to guys, Samantala sa kulungan po magpapasko ang contractor na si Sara Diskaya nang hingihan ng pahayag ng media, dirty finger ang isinagot niya. Nasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5, Visayas. Kung dati nakakapag-finger heart pa ang kontratistang si Sara Diskaya, ito na siya ngayon, nagdi-dirty finger. Buhayan bago siya ihatid sa ospital para sa medical examination sa Lapu-Lapu City, Cebu kaninang madaling araw. Kagabi, dumating sa Cebu si Diskaya sakay ng isang commercial flight mula Metro Manila. Mula sa airport, dinala siya sa Regional Trial Court Branch 27 para sa kasong graft at malversation. Kaugnayan ng maanumalang 96.5 million peso flood control projects sa Davao Occidental. Hindi na nagbigay ng pahayag si Diskaya pero humiling ang kanyang legal counsel na sa Pasay City siya ikulong. Habang ang 8 pang inarestong opisyal ng DPWH umapilang sa Davao sila ikulong. Giniit ng NBI Central Visayas na walang VIP treatment. Courts have a regular visit, weekly visit sa jail facilities. In fact, we were informed by Judge Leco they are conducting jail visits every week dito sa Lapu-Lapu City Jail. As assured na allowance po sa treatment. Enero, sa susunod na taon sila nakatakdang basahan ng sakdal. Kasunod ng mga pag-aresto, agad na naglabas ng pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto na kilalang kritiko ng mga Diskaya. Teka lang, hanggang diyan muna tayo. Kita nyo. So, si Diskaya ayaw na ayaw na magsalita sa media, dirty finger na lang. Dirty finger na lang ang kanyang tugon. So, dirty finger na lang po ang isinagot, no? So, hinihingian siya ng comment. Dito sa pagkakaaresto niya sa magme-medical siya doon sa Cebu. Pero anong ginawa? Nag-dirty finger. Ibig sabihin, galit na galit siya. At humingi ito ng pabor na sa Pasay daw. So, maganda kasi sa Pasay, guys, ang kulungan eh. Pero wala pa rin siyang yung tawag daw special treatment. Alright? So, yan ang sinasabi natin, no? Galit na galit siya ngayon. Pero naisip ba niya? Naisip ba niya itong mangyayaring ito? Dapat inisip niya na mangyayari ito. At wala talaga siyang ka-remorse, guys. Biruin niyo siya lang. Samantalang ito si Alcantara, no, nagsoli na ng mga pera. Ang daming perang sinoli ni Alcantara pero ito si Diskaya, ang kapal ng mukha talaga. Buti nga, may takot pa rin naman siya eh. Takot pa rin naman siya sa buhay niya. 'Di ba? Pumunta na nga sa NBI, isinuko niya yung sarili niya kahit na wala pang tawag dito, warrant of arrest. Pero ngayong may warrant of arrest na siya, galit na siya. Hindi niya na gusto yung nangyayari. Pero dapat naisip niya 'to eh. Dapat naisip niya 'to noon na mangyayari ito. Tsaka wala siyang konsensya, guys. No? Sa ganitong pangyayari na naaresto siya, ikukulong na nga siya at sa January ay babasahan na siya ng hatol sa kanya, wala siyang remorse, wala siyang pagsisisi. Hindi man lang siya nagsisisi na, yung mga ginawa ko na ghost project, maraming naapektuhan, maraming namatay. No, hindi na ako nag-dirty finger, nakaganon siya guys, tapos naka-dirty finger nga. Hindi yan dirty finger. Naka-dirty finger, nakaganon siya, So, siyempre alam niya na binibidyohan siya eh.
Nakaganon siya, oh. Medyo madilim nga lang yung kuha. Oh, so nakita niyo naman yung video diyan, At, anong ibig sabihin niya nun? Galit siya. Ayaw niyang mabidyohan? Hindi puwede, diskaya. Ha? Pera ng public, pera ng publiko yung, ninakaw mo. Ayaw mo nga isoli, eh. Never ka nga nagsoli ng kahit isang singkong duling, eh. Tas ikaw pa magagalit. Ang dami ngang namatay, 'di ba? Nakitaan mo na nga sa pinaggagawa mong, project mo na hindi mo tinapos, so sasabihin mo ano ka lang, nadamay ka lang. Sasabihin mo biktima ka lang, ha? Hindi mo nga tinapos yung mga project mo, eh, ikaw ang, kontraktor diyan. Ikaw lang ang, nagbibigay sa mga congressman, sa mga senators. Ikaw lang ang, nagbibigay tas sasabihin mo mas malaki yung sa kanila. Eh, ano naman yung, ibig sabihin ng napakarami mong sasakyan, mga luxury cars mo at yung bahay mong, mall ang dating, ah? Anong ibig sabihin nun, mababa lang ba ang nakuha mo ron? Konti lang ba ang nakuha mong pera dun? Eh, namayagpag ka lang naman sa time ni Digong, eh. Ewan natin baka matagal ka na talagang, kontraktor, matagal mo na itong ginagawa, kaya nakaipon ka na ng gano'n, ah? Tas sasabihin mo nadamay ka lang? So, kaya ka nagdi-dirty finger kaya gano'n ba? Gano'n ba 'yon? So, eto si Vico Soto, matindi rin ang panggagalaiti. Alam ni Vico Soto na nahuli na, nakulong na si, Diskaya pero nanggagalaiti si Vico Soto, dahil nga siya ay, nakasaksi sa ginagawa ng mga Diskaya diyan sa Pasig. Okay, so pakinggan natin kung ano yung, sinasabi ni, Vico Soto. Sunod ng mga pag-aresto, agad na naglabas ng pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto na kilalang kritiko ng mga Diskaya. Sa isang Facebook post, sinabi niya na magandang simula ito pero dapat ay marami pa ang managot sa flood control scandal. Dagdag niya, huwag magpabudol sa paggamit ni Diskaya sa kanyang mga anak para magpaawa. Anya, tinulungan at tinuruan ng mag-asawa ang kanilang mga anak na magnakaw. Nagbabanta mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Ala, Kapatid Andre Felix po. so, tinuruan daw na magnakaw. Oo nga, ang nalaman ko diyan ay, yung Timothy, Gerard, ayan yata yung pangalan ng asan na ba yung aking ano? Ayan yata yung mga pangalan ng kanyang mga anak, 'no? Hmm, Natin 6 months ago, hmm. ni hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH project. 6 months ago, akala ng mga Diskaya at ng marami pang iba na wala nang makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit papaano, nasa tama ang momentum. Dalawa, huwag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. 4 sa 9 na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Kung susuriin natin ng mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Oo. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Pangatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR, si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Biruin Hindi mo bababa yan? sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property bang usapan pa yan? Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Sana magsisi sila, magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH. Minsan, lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam doon. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera, cash,
kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all have something to contribute. Let's all do our part. Una, sana mas marami pa. See? Grabe to si Diskaya, no? Oh, wala. Wala tong remorse, wala tong pagsisisi. Eto nga, nagde-dirty finger pa nga eh. Ibig sabihin talagang meron itong meron itong gustong isiwalat. Oh, pero isiniwalat niya si Saldico, si Romualdez, 'di ba? Pagdating nga sa dulo, wala naman siyang ebidensya. Wala raw siyang hawak na papeles. Tungkol diyan kay Saldico tsaka or kay Romualdez na lang kasi si Saldico iba naman yung meron talaga 'yan. Kay Romualdez wala siyang kasi si Romualdez ngayon ang talagang idinidiin ng mga didilis eh. Mga DDS eh. Wala siyang maipakita. So anong gagawin dito ni Diskaya? Siya na lang ang aako ng lahat? Wala na, hindi na siya magsasalita? So kasi nga ayaw niyang ilapag, ayaw nilang ilabas yung mga ebidensya. Pwede naman siyang magsalita pero kung wala talagang ebidensya at hindi niya mapapatunayan, wala. Siya lang ang makukulong. Oh, paano yan? Siguro hearsay lang siya. Naririnig niya lang yan. Oh, paano makukulong si Romualdez? Sasabihin nyo, si Romualdez at si PBBM ay nakasecure. Wala ngang ebidensya eh. Ikukulong naman yan kung talagang overwhelming yung ebidensya. Pero di ba? Yan, inuuna muna yung malaking buhaya, ha? So ito si Sara Diskaya ay wala. Yung mga anak niya ginamit niya, bibili nga yung mga corporations ang nilagay sa pangalan ng mga anak niya na 18 years old pa lang. Para nga naman maging marami silang tawag dito corporation. So binili sa pangalan ng anak niya. Oh, milyon-milyon na Diyos mio. Alam na natin 'yan. Na si Diskaya talaga ang may pera, hindi yung anak niya. Sabi ni Vico Soto, yung mga anak niya may pera ng gano'n. Alam na natin 'yan. Ipinangalan lang 'yan. 'Di ba?